Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At yung mga bago pa sa aking YouTube channel, huwag po ninyo ako hanapin sa Pilipinas para magpagawa ng baril dahil ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Medin Shooting Range bilang isang Firearms Instructor, gunsmith at ngayon ay consultant na. Okay, at bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni ano pangalan nito? Saglit lang. Katanungan ni Dionisio Mapano. Okay, Dionisio Mapano, ang sabi niya ay, Sir, anong dahilan na hindi pumuputok yung reload ammo? Okay, sana huling tanong na ito dahil ang daming bis ko na ito sinagot at baka mabas na tayo dito paulit-ulit. At lahat na, sasabihin ko na dito lahat, reload man o hindi, bakit hindi pumuputok. Ayan, at bago ko sagutin yan ay gusto ko lang magpasalamat sa ating 36,700 na mga subscribers na patuloy na tayong dumarami. At maraming salamat sa maganda ninyong comment at naibigan ninyo aking mga videos at pagtuturo ko sa pamamagitan ng YouTube channel. At gusto ko lang sabihin sa inyo na ang priority talaga ng aking YouTube channel ay ang pagcha-charity. Tayo ay may 6 na estudyante na tinutulungan na hindi ko sila ginagamit para tayo ay kumita ng pera. Na pa yung ginamit ko na lamang ay yung aking kaunting kaalaman para yung kikitain ko dito sa YouTube ay tinutulong ko sa mga anak ng mga single parent na mga estudyante na nahirapang makapag-aral. Okay, tayo naman ay na wala nang pinapag-aral. Ayan, at meron po tayong GCash number sa ating likuran. Yan po ay aking anak na nasa Pilipinas. Kaya yung iba tinatanong bakit sa Pilipinas ako'y nandito. Para po hindi na po ibalik sa Pilipinas yung pera at hindi na gumastos ng charge. Okay, kaya pasasalamatan natin yung ating mga sponsor na nagpadala sa atin. Si Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubil Plato ng Riyadh, Saudi Arabia, at si Boy Omay, si Umbet ng Kia Motors Kuwait, si Anthony Evangelista ng Pasay, at merong isang ayaw magpakilala, tawagin na lang natin sa pangalang Adrian. Ayan, at sana ay marami pang mag-sponsor sa atin at makatulong tayo sa mga bata na nais makapagtapos. Okay, ayan, at meron lang akong isang gustong idagdag dun sa ating last video na pneumatic valve and rod o PBAR system BS versus yung mga M16, M4 na nawala nitong pneumatic valve and rod. Okay, ang isang katangian po nun ay hindi nag-iinit yung bolt. Kumbaga, bawas ang init ng bolt. Dahilan nga po sa papakita ko lang sa inyo na yung apoy na nanggagaling dito sa barrel nagta-travel papunta dito sa bolt ay sumisingaw na dito. Kamukha nitong AK na to. Hindi nakakarating yung nagtutulak na pressure dito ay hindi na yung gas kundi yung rod na. Kaya sumisingaw na dito yung apoy o yung init. Kaya hindi na nag-iinit. Hindi na gaanong nag-iinit itong bolt. Hindi kamukha nung una na ang nagtutulak dito ay yung apoy o yung pressure na galing dito sa yung galing dito sa barrel, sisingaw dito, papunta doon sa kanyang bolt. Ngayon ay nagkameron ng valve and rod na dito, rod nang nagtutulak. So, hindi na nakakarating dito yung apoy. So, yung pang isang advantage na nakalimutan ko sabihin. Ayun lang ang gusto ko idagdag. At, ganyan talaga. Makakalimutin na si Lulu. Okay. At, gusto ko sagutin itong katanungan na ito. Bakit may mga bala na hindi pumuputok? Okay, unang-una. Lahat na to sasabihin ko na. Chikinin nyo yung barrel. Lagyan ninyo na original na bala. Pag ito ay lumubog na itong bala nito dito, hindi na pantay siya dito, yan ay minsan ay puputok, minsan ay hindi. Bakit? Yung pag malaki na ang lubog niyan,
sumasalya yung bala papasok, so hindi pumuputok. Una. Okay, pangalawa ay tingnan ninyo itong firing pin kung kasi pag kaya na minsan ay pag mahina na yung kanyang firing pin return spring ay minsan niya nakalubog. Ito. Minsan nakalubog, so hindi tatamaan ng hammer. Ito. Minsan nakalubog. Okay. Dahil po ang mga firing pin ng ibang pistol ay maiksi talaga. Nakalubog dito, nakalubog din doon dahil yan ay yung katulad nitong may mga firing pin block. Yan ay mahaba ang labas niya, no? Papakita ko sa inyo. Ayun, ang haba ng firing pin, di ba? Ayun, no? Ayun, no? Yun, mahaba yan. Kaya yan ay yung salyada lang yan ang nagpapaputok. Tingnan ninyo kung ito bang firing pin dito ay may spring pa. Okay? Yung pang isa, minsan puputok, minsan hindi. Walang firing pin na spring, mahina na. Minsan hindi na nakaatras. Kaya pag pinalo, hindi na nakalabas dito, ay hindi na siya sasalyada. Okay. Ang pangalawa, mahina ang kaya tinuruan ko kayo ng pagsusukat ng lakas ng spring. Itong main spring o rubber o hammer spring. Ang dapat para sure ball ay 23 pounds. Okay, 23 pounds. Ito dapat itong mga main spring. Yan ang talagang standard. Yung iba nagpapalambot ng spring na to 19 pounds dahil ang gamit na primer ay light primer. Dalawang klase po ang primer, isang light primer at isang hard primer. So yung 23 ay pang hard primer. Ngayon, kung hard primer ang nakalagay sa iyong reload, hard primer, tapos ay 19 pounds lang ang ang inyong recoil spring, ay minsan ay puputok, minsan ay hindi. Okay? Malamang ay hindi pumutok. Okay, so ito ang dapat magka-tune up. Primer, hard primer, dapat ay 23 pounds. Bakit gumagamit ng light primer? Kasi nga, yung mga shooter, ang gusto nila ay nagpapalambot ng recoil spring, tinutune up nila. Paglambot ng recoil spring at matigas yung inyong main spring, itong hammer ay matigas, mahirap din itumba. Dahil yan ay tinutulak nga nitong itinutulak yan itong slide. Oh, pagtigas ng main spring nyo, pagtigas din ng atras ng pagtigas din ng atras ng inyong mga slide. O so, mahirap ikasa. Yun ang mga purpose niyan. So ayan. At yun lang nakikita ko. So, nagpapalamot ng okay. Yung light primer, pupwede ang 19 pounds. Pupwede ang 23 pounds na main spring. Yung light primer, pwede ang 23 pounds at 19 pounds. Yung hard primer, 23 pounds lang na recoil spring. Huwag nang gamitan ng 19 pounds. So yan ang aking kasagutan dyan. At kung mayroon pa kayong alam, ay kung putol naman ang inyong firing pin, isa pa rin yun. Talagang yun ay, minsan kasi napuputol sa loob yan, hindi lumalabas. Yung firing pin, minsan putol na. Nangyayari yan. Kaya pala minsan puputok, minsan hindi. Putol na rin ang firing pin sa loob. So, checkin ninyo ang firing pin. Checkin ninyo ang firing pin spring. Kung maayos pa yan, linisan ninyo. Okay, at kung yan ay putol na, ay minsan puputok, minsan hindi na yan. So ano pa? So far, wala na ako nalaala. At sana ay meron kayong natutunan sa video na ito. At sana wala na magtanong nito dahil marami ko ng beses sinagot ito. Ay baka mababas na tayo nito. Okay, yan lamang at maraming salamat sa inyong lahat sa panunod ninyo lahat. At shout out sa aking mga
supporter sa pangunguna ng aking idol, ang aking anak-anakan sa YouTube, Chinchin Gutierrez, ang lady mechanic na magaling gumawa ng mga baril. Okay, at ganoon din kay ORC o ROC, Renegade Offline Channel. Suportahan natin, at ang aking mentor sa YouTube, si John Sahibert, ang nagturo sa akin sa YouTube. Nagtuturo din siya ng pagpa-firing. Isa siyang firearms instructor dito sa Kuwait. Ayan, at mga taga One Gun Pilipinas, Bulacan chapter, sa pangunguna ni Hansel Evangelista. Okay, at saka si Alvin, nakalimutan ko na ang apelyido ni Alvin. At marami pa yan, si Unique Ohio, si Ombet, Jobel Platon, ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. At patuloy lang tayo sa ating YouTube channel. At doon na rin sa ating mga shout out na rin sa ating baser. Okay lang yan. Huwag tayo papikto. At kung ako yung may nakakalimutan pa, pwede naman kayong magdagdag ng mga kaalaman para mapagsama-sama natin. At kung tama ang inyong sagot ay mas maganda. Okay, ang gusto ko lang ay panoorin muna ninyo ang aking mga videos bago kayo mag-comment. Ayan, at thank you very much. Hanggang dito na lamang, and God bless us all.